Kredibilidad ng eleksyon muling pinagtitibay. Sinimulan na ng COMELEC at PPCRV ang random manual audit ng mga balota. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Historically, naging 99.9 something na. Parang we cannot accept siguro something that is much lower, no? Ito ang naging pahayag ni PPCRV official Tammy Lipana sa pagsisimula ng Random Manual Auditing o RMA sa Pasay City ngayong araw. 762 ballot boxes o 3 mula sa bawat legislative districts ang dadalhin at bubuksan sa Citadines Bay, Manila. Mano-manong bibilangin ang libu-libong balotang nakalagay sa bawat kahong ito at ikukumpara sa printed election returns. Dapat tugma ang bilang ng botong maitatara para sa mga kandidatong senador, party list, kongresista at alkalde ng bayan kung saan nagmula ang balota. Sa pamamagitan daw kasi ng RMA, masisiguro ng publiko na may kredibilidad ang mga makinang ginamit sa nangyaring eleksyon. Importante ito kasi malalaman nila na yung kanilang balot na binasa ng makina, tiningnan din ng tao, no? Para ma-verify na tama naman pala ang bilang ng machine dahil binilang ito ng tao. Katulad nung unang panahon, lahat naman manual counting. Binubuo ang RMA Committee ng COMELEC at mga civil and professional society organizations tulad ng NAMFREL, PPCRV, Lente, PSA, Philippine Institute of Certified Public Accountants at Department of Education. Binubuo ng 60 RMA teams itong isinasagawang random manual auditing. Lahat sila ay miyembro ng Department of Education. Ang bawat RMA team ay binubuo ng isang chairperson, ng isang secretary at ng isang third member. Yung chairperson nagsisilbing tagabasa ng mga boto sa balota, samantalang yung secretary at yung third member naman yung nagtatara para masigurado na mabilis at efficient itong isinasagawang random manual auditing. Ayon sa COMELEC, inaasahang 45 days o sa June 28 pa matatapos ang pagsasagawa ng RMA. 2 araw bago ang assumption of office ng mga nanalong kandidato. Sa mga nakalipas daw na halalan, hindi bumaba sa 99% ang accuracy rate ng automated election system. Pero sakaling may isang ballot box daw na lumagpas sa 10 ang maitatalang variance o discrepancy, agad daw itong ibibigay sa Technical Evaluation Committee upang maimbestigahan ang posibleng aberya. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.